Sa isang maliit na sitio, kilala si Gilbert bilang ang lalaking tila nililok ng mga Diyos at ng mga Diyosa. Ang kanyang balat ay kulay kape dahil sa tindi ng sikat ng araw sa bukid. At ang kanyang mga bisig ay matitigas na tulad ng ugat ng punong nara. Sa kabila ng kanyang angking kakasigan na minsan nang naging dahilan upang alukin siyang maging artista sa Maynila, na natiling nakatapak sa lupa ang kanyang mga paa. Madalas sabihin ng mga taga-nayon na sayang naman daw ang kanyang kagwapuhan kung magtatrabaho lamang sa putikan. Ngunit para kay Gilbert, ang tunay na entablado ay ang kanilang maliit na kubo kung saan naghihintay ang kanyang asawang si Ayel at ang 6 na taong gulang na anak na si Butchok. Si Butchok ay may karamdamang polio. Ang mga binti ng bata ay tila mga tuyot na sanga na hindi kayang suportahan ng kanyang bigat. Tuwing uuwi si Gilbert, ang unang ginagawa niya ay buhati ng anak at ipasyal ito sa paligid ng bakuran. Pinapakita ang mga tanim niyang talong, sitaw at upo. Balang araw, Butchok, ikaw ang magdidilig ng mga to, pangako ni Gilbert. Kahit na ang puso niya ay dinudurog ng katotohanang wala silang pambili ng mahal na gamot o pang therapy para gumaling ang bata. Ang tanging yaman ni Gilbert ay ang kanyang sipag at ang pananalig na hindi sila pababayaan ng tadhana. Sa dulo ng kanilang sakahan, nakatayo ang isang dambuhalang punong mangga na tila isang bantay sa hangganan ng kagubatan. Sinasabing ang punong yon ay pag-aari ng mga hindi nila kauri. Ngunit dito madalas magpahinga si Gilbert dahil sa kakaibang lamig na dulot ng lilim nito. Isang hapon, habang matindi ang sikat ng araw, sumandal si Gilbert sa malaking katawan ng puno. Sa itaas ng mga mayayabong na dahon, nakamasid ang isang pares ng mga mata na kulay esmeralda. Siya ay si Amihan, isang engkantong may taglay na kagandahang hindi kayang ilarawan ng mortal na salita. Ang kanyang buhok ay tila pag-agos ng gabi at ang kanyang balat ay may kinang ng perlas. Matagal nang pinagmamasdan ni Amihan ang mortal na ito. Humahanga siya sa pagiging matapat ni Gilbert sa kanyang may sakit na anak. Ngunit ang paghanga ay naging pagnanasa. Nais niya na maangkin ng lalaki. Habang mahimbing na natutulog si Gilbert, bumaba si Amihan mula sa puno. Ang bawat hakbang niya ay hindi lumilikha ng tunog sa tuyong mga dahon. Huminga siya ng isang mahiwagang usok sa tapat ng mukha ni Gilbert at ang paligid ay biglang nagbago. Nang magmulat ng mga mata si Gilbert, hindi na ang bukid ang kanyang nakikita. Wala na ang amoy ng basang lupa at dumi ng kalabaw. Sa halip, ang hangin ay amoy insenso at mga bulaklak na hindi pa niya nakikita kailanman. Nasa harap siya ng isang malaking kalsada na yari sa puting marmol. Ang mga gusali sa paligid ay matatayog, gawa sa kristal at purong ginto na kumikinang sa ilalim ng isang langit na walang araw ngunit laging maliwanag. Iyon ng Biringan, ang maalamat na lungsod ng mga engkanto. Nasaan ako? Tanong ni Gilbert na ang tinig ay umaalingaw-ngaw sa katahimikan. Nasa tahanan ka kung saan wala ng paghihirap.
Isang malambing na tinig ang sumagot. Lumitaw si Amihan sa kanyang harapan. Suot ang isang mahabang damit na tila hinabi mula sa sinag ng buwan. Ako si Amihan. Dinala kita rito dahil sawang-sawa na akong makita kang nagdurusa sa ilalim ng init ng araw. Inilibot ni Amihan si Gilbert sa palasyo. Pinakita sa kanya ang mga silid na puno ng ginto, ang mga batis na umaagos ang alak at gatas, at ang mga hardin kung saan ang bawat bunga ay nagbibigay ng walang hanggang lakas. Gusto kong maging asawa ka, Gilbert. Alok ni Amihan. Lahat ng ito ay magiging sayo. Hindi mo na kailangang magbungkal ng lupa. Magiging hari ka rito. At habang buhay tayong magsasama sa kaginhawaan. Sa loob ng ilang sandali, nabulag si Gilbert. Naisip niya, kung mananatili siya roon, hindi na magugutom si Aiel. Maaari na silang bigyan ng lahat na manggagaling dito. Ngunit nang subukan niyang isipin ang mukha ni Aiel, tila nagiging malabo yun. Iniharap siya ni Amihan sa isang malaking piging. Sa gitna ng lamesa ay may isang mangkok ng itim na kanin. Kainin mo to, utos ni Amihan na may halong pagsusumamo. Ito ang magsisilbing selyo. Kapag nalasahan mo ang kaning to, malilimutan mo ang lahat ng sakit at hirap ng mundo ng mga tao. Magiging ganap ka ng isa sa amin. Dahan-dahang itinaas ni Gilbert ang kutsarang may itim na kanin. Ngunit bago pa ito dumampi sa kanyang labi, may isang tunog na bumasag sa katahimikan ng biringan. Isang mahinang hikbi. Isang boses na parang galing sa ilalim ng lupa. Papa, uwi na po kayo. Nagugutom na po kami. Iyon ang boses ni Butchok. Kasunod nito ang boses ni Aiel na tumatawag sa kanyang pangalan sa gitna ng mga paghagulgol. Ang imahe ng kanyang maliit na anak na pilit kinakaladkad ang binti sa sahig ng kanilang kubo ay biglang naging malinaw. Binitawan ni Gilbert ang kutsara. Patawad, Amihan, wika ni Gilbert habang umaatras. Ang gintong ito ay walang halaga kung ang bawat butil nito ay kapalit ng alaala ng aking mag-ina. Maaaring mahirap nga kami, pero sa piling nila, ako ay nabubuhay ng masaya. Dito, ako ay magiging bilanggo lamang ng karangyaan. Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Amihan. Mula sa pagkagulat hanggang sa isang malungkot na pagtanggap. Ganun ba kalakas ang gapos sa iyo ng iyong pamilya? Higit pa sa anumang mahika, sagot ni Gilbert. Sa isang iglap, tila hinigop si Gilbert ng isang malakas na ipo-ipo. Ang lahat ng ginto ay naglaho at napalitan ng dilim. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, naramdaman niya ang magaspang na balat ng punong mangga sa kanyang likuran. Ngunit may mali. Ang kanyang katawan ay sobrang payat. Ang kanyang buhok ay mahaba na. At ang bukid na iniwan niyang luntian ay tuyo na at puno ng ligaw na damo. Gilbert! Gilbert! Nakita niya si Aiel na tumatakbo patungo sa kanya. Ang kanyang asawa ay payat na payat at ang mga mata ay lubog na dahil sa pag-iyak. Nang mayakap siya ni Aiel, naramdaman ni Gilbert ang panginginig nito. 3 buwan kang nawala. Hikbi ni Aiel. Sabi nila kinuha ka raw ng mga engkanto. Sabi nila patay ka na. 3 buwan? Gulat na tanong ni Gilbert. Para sa kanya, 3 oras lamang siyang nawala. Dahil 3 oras lang naman siyang namalagi sa biringan.
Ngunit ang tunay na himala ay nasa likod ni Aiel. Isang bata ang mabilis na tumatakbo patungo sa kanila. Hindi gumagapang. Hindi gumagamit ng saklay. Si Butchok, ang kanyang mga binti na dati ay payat at baluktot, ngayon ay matitikas at malakas na. Papa! Papa! Sigaw ni Butchok bago tumalon sa bisig ng kanyang ama. Tingnan niyo po, oh. Nakakatakbo na ako. Napaiyak si Gilbert habang yakap ang kanyang mag-ina. Tumingala siya sa punong mangga. Sa gitna ng mga dahon, nakita niya ang isang huling sulyap ng kulay esmeraldang mga mata bago ito tuluyang naglaho. Naunawaan ni Gilbert. Bagaman tinanggihan niya ang mamuhay bilang engkanto, ang katapatan niya ay binigyan ng gantimpala ni Amihan. Ang sakit na hindi kayang gamutin ng siyensya ay pinagaling ng isang nilalang na umibig sa isang mortal na may dakilang puso. Simula noon, ang pamilya ni Gilbert ay namuhay ng payapa. Wala silang mga ginto o karangyaan, ngunit ang makita ang kanilang anak na naglalaro sa bukid ay higit pa sa anumang kayamanang maibibigay ng mundo.